me, Bane, and welcome back to my channel. So, episode 5 na po tayo ng ating Mission Adventures! Alam niyo, gagawin kong vlogger si Kim. Episode 5 na po tayo ng ating research adventures. Nakakahiya po kasi may girl dito. And ayun, as you can see, nasa school kami. Pasig City Science High School. Tapos, may iniintay lang po kaming delivery and si Joanne, wala na po siya na parang pula. Pumasok si Joanne, ayun. Hindi naman siya lumabas. Ha? Hindi ba siya lumabas? Akala ko may kasama kaming lumabas. Ito na po ang ating one and only beautiful classmate. Hi! Hello! Good afternoon po, sir. Shout out po. Thank you po. At ayun nga po, padagdag ng padagdag ang ating kaibigan. Ang ingay ko dito. Uy, alam niyo ba, kasi kanina, ayoko na nga, nahiyan ako. Hintayin na lang namin yung delivery. Tapos, kaya na kami sa taas. Yes, ano? Off the lab na. Oo, vlogger ni mga kagroup ko. Gagawa na ng challenge. So, ayun. Update ko na lang kayo pag nasa lab na kami. So, ayun. Bakit na po kami sa second floor pero exit only. Hindi po kami Hindi po kami marunong sumunod sa rules. Puntahan lang namin si Miss Lady sa second floor. 12 seconds later. What's up, guys? Hingal ako. Currently, nasa 4th floor na po kami. At napakadilim. Hinihingal na ako. Hello. Is it me you're looking for? Charot. At ito po yung dati naming room. Ayan. Ilaw na. What's up, guys? So ngayon, nasa laboratory na kami. And nagpapalit na po kami sa laboratory tapos. Pero napakainit. Ay! Success po. Nahabol po yung lab. Sige, abagala kayo po din namin yung sticker po. Ano kaya mo? Mainit! Mamaya. Okay lang mo. Hindi sila okay din. Okay, hindi po kami okay. Mamatay ko kami. So, sa ngayon, tutur ko muna kayo sa lab. Here we have the science, Gen Bio Lab yan. Diyan kami dati nagdi-discuss. Tapos, ito naman yung TV. Tapos ito naman po yung mga laboratory apparatus hanggang babayan. Ayan. Isang buong shelf siya. Tapos, meron tayong equipment, pero hindi ko alam yung tawag dyan. Tapos, meron din dito chairs and etc. Tapos, dito may laboratory apparatuses din. Tulad dun sa isa, pero ibang gamit naman po to. Ayan siya. Tapos, meron tayong microwave. At meron tayong nito, pero hindi ko alam yung tawag dyan. Kasi yan ang mirror. Ay, baliktad. Ayan pa. Ano? Wala silang test tube. Mag-graduate sila na tayo para madaling na-resume. So ayun, inintay lang namin si Miss na bumalik dito kasi may inaayos lang sila. And shout out nga pala kay Arjeline kasi siya nagpahiram ng lab gown na to. Kasi may isang naghiram sa akin. Tapos, hindi niya binalik. So kung sino ko naman, kilala mo na kung sino ka. Kung ito hindi ka, joke lang. Ayun, pakibalik na lang po kasi that's mine. Pero ayun nga, pakibalik if natatandaan mo pa kung nanghiram ka. Thank you! Oh my gosh. Pero Arjeline? Oo, kay Arjeline to. Magkalapit kayo? Magkalapit kami ng bahay. Pero hindi talaga super lapit kasi naglakad pa. Pero ayun, di kami super close pero pinahiram niya ako. Thank you. Super bait niya po, opo. 1.5 at 2.5. Ito sa ano May ano yung Bale, ayun po, nag-start muna kami by preparing the materials.
So after po naman mag-prepare ng materials and chemicals, nag-start na rin po kami agad sa aming phytochemical screening. So yung first test po na ginawa namin is neon hydrin test, kung saan kumuha po si Kim ng 2 ml of sunflower seed shell extract tapos nilagay sa 10 ml graduated cylinder. And then after nun is naglagay po siya ng 3 drops of neon hydrin solution, which is composed of neon hydrin and acetone. Tapos, pag nagkaroon ng purple color, ibig sabihin present yung mga amino acids. Merong presence ng amino acids dun sa extract. Maya-maya is magkakaroon rin siya ng purple layer, ibig sabihin merong amino acids yung sunflower seed shell extract. By the way, phytochemical screening is a process of tracing plant constituents for us to know what compounds are present in our samples or extract. One shift later. Ayan! Baka i-take time siya. Baka kailangan, dagdagan mo pa ng anhydrin. Can I see? Ayan na! Ayan, perfect! Yay! So, yun po, Ito, success siya para sa sunflower extract. Meanwhile. So, for the peanut shell extract, 2 ml of that extract was put inside a 10 ml graduated cylinder and 3 drops of neon hydrin solution was added. Actually, ginawa na rin po namin to kanina, pero kanina kasi 1 drop lang ng neon hydrin solution, kaya parang negative siya. So, dito naman, maya-maya, magkakaroon din po siya ng purple layer. And kailangan lang po talaga mag-intay kasi medyo matagal siya mag-react. Mag-measure na po sila. Nagsabi kayo para may Mag-measure na po sila. Kay Vanessa yung sunflower. Kay Joanne yung peanut. Canning test. Ano, drop lang muna. 2 drops. Hindi, 1 drop lang. 1 lang muna. 1 drop. Dark green? Yes. Dark green? Oo. Green yan? Ang bilis magbago. Oo nga. Oh my gosh. Hindi, parang ganun dark green yan eh. Hindi dark green ko yan. Kahit 1 drop lang. Oh, ang bilis. Dark green na pa agad oh. Dark green to? Dark green to. Dark Dito. Ito yung dark green. Yan parang brown. Di ba ang dark green? Wait lang. Ito Ayan. dark green. Ayun ang dark green ah. Lapit mo yung isa. Black. Para siyang, ala, bakit naman yung peanut laging laging negative? Pero may pagka-green. For the froth test, 2 ml of peanut shell extract and 2 ml of sunflower seed shell extract was each measured using a graduated cylinder. The graduated cylinders were then covered with corks. Each graduated cylinder was then shaken for 5 minutes, and when a 1 cm layer of foam appears, it means the sample contains saponins. Pero sa amin naman po, wala talagang foam na nabuo, so wala po siyang saponins. And for the last test, we have flavonoid test. The acid extracts were made by combining 2 ml of each extract with 2 ml of hydrochloric acid in a graduated cylinder. Afterwards, each graduated cylinder was covered with a cork for 20 minutes. Following that, each sample was filtered with filter paper and drops of sodium hydroxide were added to 2 ml of each acid extract to conduct the flavonoid test. So, a yellow reaction indicates a positive outcome. May usok. Ang galing. Mas maraming usok. Nagkakaroon ng yellow. Saan? Positive din yung sunflower. Yellow. Ayun nga. Ayun na, mas nagiging yellow sa ilalim. Opaque din to. Pangulog. So, ayan po. Tapos na po kami sa aming phytochemical analysis. Yung first test po na ginawa namin is neon hydrin test. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng purple color, meron pong presence ng amino acids. So, sa left yung sunflower, to sa right naman yung peanuts. And then next, we have
Tannin test. Pag nagkaroon naman po ng dark green color, ibig sabihin positive siya sa Tannins po. Tannins, ayun. tapos sa left yung peanut, then sa right yung sunflower. And then next, we have froth test. Ito pareho silang negative kasi hindi sila nagkaroon ng 1 cm layer of foam. Ayan lang sila. Tapos, last test, we have flavonoid test. Ito naman po, kailangan magkaroon ng yellow na color. Nagkaroon naman siya, pero hindi siya ganun kakapal. Pero meron naging bright yellow sa ilalim. Ibig sabihin, positive po siya for flavonoids. Ayan silang lahat. So, that's all for this video. I hope you liked this video, and if you did, kindly hit that like button and don't forget to subscribe and click nyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aming research adventures.